Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Karamihan ngang paniniwala ng nakararami, ang itinuturing na most isolated country sa buong mundo ay ang North Korea. Isa pa nga sa tawag na North Korea ay ang Hermit Kingdom o bansag sa bansang inihiwalay ang kanilang sarili sa buong mundo. Pero, paano na ang North Korea na itinuturing na isa sa pinakamahirap na bansa ay nagawang pondohan ang sobrang laking nuclear weapons program na sapat para hamunin nila ang Amerika? At karamihan nga sa mga sabi-sabi at haka-haka, meron silang tinatawag na Office 39 o Room 39. Sikreto ito at ang pinakanatatagong kwarto sa loob ng North Korea, kung saan sa loob nito ginagawa ang napakaraming pera para sa North Korea. Tara at sabay-sabay nating alamin ang katotohanan sa likod ng Room 39. Ang North Korea. Taong 2020, lumabas na 60% ng mga taga-North Korea ay nabubuhay sa kahirapan. Ang bansa ay may mahinang ekonomiya, kulang sa pagkain, at limitadong access sa healthcare. Hirap ang gobyerno ng North Korea na magkaroon ng food security noon pa man. Kaya naman noong 1990s, maraming taga-North Korea ang binawian ng buhay dahil sa sobrang gutom. Miski nga internet ay hindi available sa nasabing bansa. Tanging mga high-level officials, mga foreigner at mayayaman ang pwede lamang magkaroon ng access sa internet. Hindi din pinapayagan ng gobyerno ng North Korea ang humanitarian aid o tulong mula sa ibang bansa. At isa nga sa mga dahilan bakit mahirap ang North Korea ay dahil mas prioridad ng gobyerno ang paggastos sa militar kaysa sa mga pangangailangan pantao. Sa madaling salita, mas pinipili ni Kim Jong-un ang armas kaysa sa pagkain. Pero ano nga ba ang Office 39? Ang Office 39 ay kilala din sa tawag na Room 39 o Bureau 39 o Division 39. Ito ay opisyal na tinatawag ng 39th Office of the Central Committee of the Korean Workers' Party. Ayon sa mga datos, ang Office 39 ay isang sikretong organisasyon sa North Korea na ang layunin ay mabigyan ng napakaraming pera ang rehime ni Kim Jong-un at ang kanyang pamilya. At hindi lamang basta pera ang pinag-uusapan natin dito, kundi foreign currency tulad nga ng mga dollars, pounds at iba pa. Ayon nga sa iba ang Office 39 sa tinatawag nilang Kim Jong-un's money machine. Noong una, ginawa lamang ang Office 39 para mangalap ng pondo sa royal coffers o magagarang disenyo sa kisame at bolt. Pero kalaunan nagbago ang layunin ng Office 39. Ang trabaho umano ngayon ng Office 39 ay magbigay kay Kim Jong-un ng 28 billion pesos hanggang 57 trillion pesos kada taon sa pamamagitan ng mga iligal na negosyo. Bukod kay Kim Jong-un at sa kanilang pamilya, may porsyento ding nakukuha mula sa Office 39 ang matataas na opisyal ng kanilang bansa. Ang napakalaking pera ay nagsisilbi ding pondo kung bakit mayroon ang North Korea na mga high-tech, mamahalin at malalakas na armas pangdigma. Sinasabi din na ang perang nakalap ng Office 39 ay ginagamit ni Kim Jong-un para suhulan ang ibang leader ng ibang mga bansa. Bukod doon, pinapaulanan din ni Kim Jong-un ng pera o mamahaling regalo tulad ng kotse, relo at cognac ang mga loyal niyang tauhan. Ang pera din daw na nakukuha sa Office 39 ay nagsisilbing reward para sa mga kagalingang mamuno ng diktador na si Kim Jong-un. Pero saan ang lokasyon nito? Paano ito nagsimula? Ayon sa mga datos, taong 1974 nang itinayo ng lolo ni Kim Jong-un ang Office 39. Ang lalaki na ito ay walang iba kundi si Kim Il-sung na siyang nagtatag ng diktadura sa North Korea. Ginawa umano ni Kim Il-sung ang Office 39 para matustusan ang rehime na hanggang ngayon ay nananatiling buhay makalipas ang 5 dekada. Noong una, ang Office 39 ay nasa ilalim lamang ng Finance and Accounting Department ng Central Committee of the Workers' Party of Korea. Isa ang Office 39 sa 3 kontrobersyal na opisina sa 3rd floor ng isang building at ito ang pinakamalaking kwarto sa 3. Katabi lamang ng Office 39 ang Office 35 na nakatoka sa intelligence at sa kabilang kwarto naman ay ang Office 38 na siyang humahawak sa legal financial activities ng pamilya Kim. Sa isang article, sinasabi ng taong 2009 nang nag-merge o pinagsama-sama na ang Office 38 at 39. Pero taong 2010, muling pinaghiwalay ang dalawang opisina dahil sa nahihirapan ang mga ito
na makakuha ng foreign currency. Sinasabi na nagsilbing front ng Office 39 ang Office 38 dahil legal ang mga ginagawa sa loob nito. Pinaniniwalaan na ang Office 39 ay nasa loob ng Workers' Party of Korea nang nasa Pyongyang. Hindi ito kalayuan kung saan nakatira ang presidente ng bansang North Korea na si Kim Jong-un. Pero sino ang nagpapatakbo sa Office 39? Pinaniniwalaan na ang nangangasiwa sa Office 39 ngayon ay ang kapatid na babae ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong. Ayon sa mga eksperto, si Kim Yo-jong ay ipinakasal sa isang opisyal na nagtatrabaho sa loob ng Office 39. Ang lalaki ay anak ng isang mataas na opisyal ng North Korea. Minsan din tumutulong sa pangangasiwa ang isa pang kapatid na babae ni Kim Jong-un na si Kim Sol-song. Pero, ano nga ba ang mga iligal na gawain umano sa loob ng Room 39? Ayon sa mga eksperto at ayon na rin sa mga ilang defectors o umalis sa North Korea, madumi maglaro ang leader na si Kim Jong-un. Kaya hindi naman katakataka na sa mali at madumi ding paraan nagmumula ang kanyang mga yaman. Pinaniniwalaan kasi na ang lahat ng transaksyon ng Office 39 ay iligal ang mga negosyo. At ang ito nga ay ang mga sumusunod. Money laundering. Kumikita ang Office 39 ng malaking pera mula sa mga ipinagbabawal na negosyo nito at ang pera na kanilang nakukuha ay pinapadala nila sa China. Counterfeit money production. Kasama rin umano sa mga ginagawa ng Office 39 ay ang mga super notes. At ito nga ay mga $100 na pekeng perang papel na napakahirap matukoy kung peke ba ang mga ito o hindi. Dahil nga ang perang papel na ito ay detalyado ang pagkakagawa at gumagamit ng mga parehong mga marka ng security details ng isang $100 bill. Nahuli nga ang gawain na ito ng North Korea nang nagkaroon ng operasyon ng taong 2004 sa Port of Newark. Nang buksan ng mga FBI at US Secret Service agents ang container mula China, naglalaman ito ng mga laruan. Ngunit nang halukay nila ito, nakita nila ang mga dollar bills na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Paggawa ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang Office 39 ay pinaniniwala ang sangkot sa paggawa ng ilang mga ipinagbabawal na sangkap na ginagamit sa paggawa ng mga ipinagbabawal na gamot. Isa nga dyan ang paggawa ng mga bogus na Viagra. Pinaniniwalaan din na ang North Korea ang gumawa ng mga sangkap sa paggawa ng mga chemical weapons na ginamit naman sa Syria. Insurance fraud. Nag-ooperate din ng insurance fraud ang Office 39. Kumukuha ang Room 39 ng mga insurance policy sa mga taong hindi pa namatay o mga taong hindi naman talaga nag-e-exist. Ayon sa isang article ng taong 2009, ang mga Life Insurances Corporation ng North Korea ay nakakuha ng halos 5 billion pesos mula sa mga European insurance companies. Kahit na ang mga dahilan bakit ang taong nasa life insurance policy ay namatay nang walang kaugnayan sa kanilang policy. Mga kumpanya. Nagtatag ang North Korea ng mga kumpanya sa labas ng kanilang bansa. Ayon sa mga research, higit sa 120 companies ang nasa ilalim ng kontrol ng Office 39. Ilan sa mga kumpanya na ito ay ang Korean National Insurance Corp o KNIC. At taong 2015, inilagay ng European Union ang KNIC sa ilalim ng sanctions o binigyan sila ng parusa dahil may kaugnayan sila sa Office 39. Sangkot umano kasi ang kumpanya sa mga scamming insurance markets, investments at foreign exchange. At napag-alaman na noong taong 2014, umabot na nga ang assets ng KNIC ng 58 billion pesos. Isa din sa mga paraan para kumita ng pera ang North Korea ay ang forced labor. Sila ay nagpapadala ng kanilang mga mamamayan sa ibang bansa tulad sa Poland, China at Russia para magtrabaho. Sila ay pinagtatrabaho at binibigyan lamang sila ng 5,000 kada buwan mula sa kanilang mga sahod at bantay sarado ng mga Korean guards. Siksikan at sama-sama nga silang nakatira sa mga tirahan sa loob ng kanilang bansang pinagtatrabahuhan. Sila at ang kanilang pamilya ay pwedeng maparusahan kapag sila ay tumanggi o gumawa ng mali. Sinasabi din na ang Angkor Wat, isang tourist spot sa Cambodia, ay pinapatakbo din ng Office 39. At dahil mga turista ang nagpupunta sa templo, foreign currencies ang nakukuhang pera ng North Korea. Sa tabi nga ng templo, may isang museum na nagbukas ng taong 2015. Ayon sa tour guide, ang nagtayo ng museum ay walang iba kundi ang North Korea. Kaya sa unang 10 taon ng museum, napunta sa North Korea ang kita nito. At matapos ang 10 taon, mag-share na ang Cambodia at North Korea sa kikitain ng museum.
Lumalabas din na kada taon kumikita ang museum ng 401 million pesos sa entrance fee pa lamang. Kasama din sa sinasabang iba pang negosyo ng North Korea ay ang Pyongyang restaurant chain, Korea Kaesong Korea Insam Trading Corporation, Korea Kumgang Corp, Taesong Bank, Zokwang Trading at marami pang iba. Ang iba sa mga negosyong ito ay mayroong mga branch sa iba't ibang mga bansa. Made in China. Pinaniniwalaan na kasama sa trabaho ng Office 39 ay ang produksyon ng mga produkto na ginagawa nila sa loob ng North Korea at nilalagyan nila ng tag na Made in China. Ipinagbabawal kasi ng Amerika at mga bansa na kabilang sa United Nations na bumili ng mga produkto mula sa North Korea. Pero kung gawa ito ng China ay pinapahintulutan nila ito. Isa nga sa mga sikat na produkto ng North Korea ay ang tiles na gawa sa kanilang bansa. Mayroon ding umanong isang textile production company na nilalagyan din ng tag na Made in China. At ang mga kita sa mga produkto na ito ay napupunta lahat direkta sa Office 39. At hindi ito napupunta sa mga manggagawa na gumagawa ng mga produktong ito. Tinataya nga na kumikita ang North Korea dahil sa kanilang mga iligal na produkto. At ang halaga nito ay 28 billion pesos. Mga armas. Hindi na nakapagtataka na isa sa mga iligal na negosyo ng North Korea ay ang mga armas. Sinasabi na binebentahan ng Office 39 ang mga terorista at ang ibang mga diktador ng mga matataas na uri ng armas. At taong 2013, may nakakumpiska ng mga iligal na armas sa Panama na mula sa isang kumpanya ng North Korea. Ayon din sa mga ilang impormasyon, ang North Korea at Syria ay may matibay na koneksyon tungkol sa mga gamit militar. Taong 1960s nang naging magkaibigan ang dating diktador ng Syria na si Hafez al-Assad at ang diktador noon ng North Korea na si Kim Il-sung. Noon kasi, tinutulungan ng North Korea ang Syria habang nakikipaggera ito sa Israel. Ang North Korea ang naging super supplier ng armas ng Syria. Gumamit ng lumang mga tactics ang Office 39 para makapagpadala sila ng mga armas sa Syria. Isinisingit ang mga kontrabado sa mga barko o di kaya naman ay gumagamit ang Office 39 ng mga peking pangalan ng mga barko. At taong 2012 at 2017 nagkaroon ng 40 shipments mula North Korea papuntang South Korea na dumadaan sa Suez Canal. Pero noong taong 2018, naharang ng UN ang isang shipment na puno ng mga tiles at valves na ginagamit sa paggawa ng chemical weapon sa Syria. At dahil nga sa diskubri na ito, binomba ng Amerika ang Syria. Ang iba pang mga gawain. Ang Office 39 ay sangkot sa pagkuha ng foreign currency mula sa hotel ng foreigners sa Pyongyang. Bukod doon, illegal din na nag-ooperate ng gold at zinc mining ang Office 39. Nagsasagwa din sila ng mga agricultural at fisheries export. Ayon sa isang North Korean defector, yung taong inabandona ang North Korea, siya ay nagtrabaho sa Office 39 at sinabi niya na totoong may Office 39. Dahil nga ang opisina na ito ay itinatanggi ng North Korea. Sa pagdaan ng panahon, naging maingay at marami ang nagiging interesado sa Office 39. Kaya naman sinimulan na ng mga hackers na mula North Korea na maghanap ng bagong negosyo. Binawasan nila ang paggawa ng kanilang mga iligal na produkto at nagsimula ngang pasukin ang iligal na negosyo ng hacking. Sinasabi ng defector na pinasok na din ng Office 39 ang cybercrimes. Taong 2016, ang mga North Korean hackers ay muntik nang makapagnakaw ng 69 billion pesos mula sa account ng Bangladesh Central Bank na nasa New York Federal Reserve. Mabuti na lamang at nagkamali sila ng spelling ng isang salita at hindi nanakaw ang mga pera. Ang salitang foundation ay naitype nila ng mali at inispell nga ito ng foundation. Pero bago pa nga tuluyang manakaw ng mga hacker ang pera mula sa New York Federal Reserve, nakakuha na sila ng 4.6 billion pesos. May 2016 naman nang inilabas ng North Korea ang pinakamalaking ransom warfare attack na siyang nakapag-off sa libu-libong computer sa buong mundo. Ito ay isang virus kung saan malalak ang iyong computer at para mabuksan o ibalik nila ang access mo dito, kailangan mo magbayad ng napakalaking pera. Mabuti na lamang na-defuse ng isang 20-year-old British hacker ang virus. Pati nga, Intel ay hinakna ng North Korea. Nanakaw ng North Korea mula sa South Korea ang wirefrans ng military computer ng bansa. Pinaniniwalaan na binebenta ng Office 39 ang impormasyon na ito para makapagdagdag ng kita ng kanilang bansa. Sa North Korea din, ang mga kabataan na may angking talino na maging computer specialist, scientists at engineers ay pinag-aaral ng iba't ibang lengguwahe katulad ng Russia,
China at English language. Karamihan sa mga batang ito ay ipinapadala din sa ibang bansa para mag-aral. Pero ang access nila sa internet ay limitado lamang dahil alam ng North Korea na ang internet ay nagiging accessible na kahit saan at hindi na nila maibabalik pa ang kaalaman na ito. Kapag nalaman kasi ng mga taga North Korea ang kalagayan ng kanilang bansa, malaki ang posibleng mabago. Sanctions. Habang ang karamihan sa mga aktibidad sa paggawa ng pera ng North Korea ay nananatiling lihim, sinubukan ng Amerika gamit ang limitadong access na matuklasan ang lihim ng Office 39. At August 30, 2010, matapos ilubog ng North Korea ang barko ng pandigma ng South Korea sa karagatan, nilagdaan ni dating Pangulong Barack Obama ang Executive Order 13551. Ang order niya ito ay nagtatarget na parusahan ang mga kumpanya o mga individual na may kaugnayan sa mga iligal na gawain ng North Korea. Pero kahit na ganoon, wala namang lumabas na balitang may nakulong na opisyal mula sa North Korea dahil sa Office 39. Relasyon sa China. Ayon sa mga datos, may kaugnayan ang North Korea at China lalo na sa palitan ng mga produkto. Magpapadala ang Office 39 ng mga tela, carbon at mineral tulad ng ginto sa hangganan o border ng China upang ibenta ang mga ito sa international markets sa ilalim ng maling label o ilalagay nga nila na made in China. Kung pagbabasihan nga mga interviews, mga balita at mga salaysay ng mga eksperto, ang Office 39 ay totoong nag-e-exist. Subalit wala namang larawan o video ng totoong itsura ng loob nito. Mayroon namang ilang nagsasabi na chismis o gawa-gawa lang ng South Korea ang tungkol sa Office 39. Wala din namang sinasabing pahayag ang diktador na si Kim Jong-un o si Kim Yo-jong tungkol sa controversial na Office 39. Pero kung kayo ang tatanungin, naniniwala ka bang may Office 39 na siyang malaking ATM machine ni Kim Jong-un o ito ay paninira lamang dahil malakas ang militar na puwersa ng North Korea? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!